Kabanata 3351. Well, sa ngayon, magtatago ako sa cosmos na ito. Binata, hindi mo dapat sabihin sa iba ang aking kinaroroonan. Gayunpaman, sa kaso ng isang emergency, tandaan na isama mo ako kapag umalis ka. Hindi ako dapat maiwang mag-isa dito. Mahigpit na babala ng magulong puno ng mundo kay Dustin. Huwag kang mag-alala, itatago ko yan sa isip ko. Seryosong sagot ni Dustin. Sige, naniniwala ako sa'yo. Pansamantala, mag-iiwan ako ng isang hibla ng aking aura sa iyong soul sea para maramdaman mo ang aking lokasyon anumang oras. Nang matapos magsalita ang magulong puno ng mundo, ito ay naging isang sinag ng liwanag. Sumugod ng malalim sa sirang cosmos, at nawala sa isang iglap. Bago ito umalis ay naramdaman na ni Dustin ang aura na ipinadala nito sa kanyang soul sea. Si Dustin lang ang nakakita sa magulong puno ng mundo kaya walang nakitang kakaiba ang iba. Matapos mawala ang puno, naramdaman ni Dustin ang kakaibang sensasyon na ang puno ay sumanib na sa buong cosmos. Ang cosmos ay binalot na ngayon ng aura ng magulong puno ng mundo. Kasabay nito, sa sandaling ang magulong puno ng mundo ay sumanib sa cosmos. Napansin din ni Dustin na ang mga pagbabago ay nagaganap na sa iba't ibang bahagi ng cosmos. Ang orihinal na walang buhay, malamig, at lantang cosmos ay biglang nagsimulang umunlad muli. Pumupuno at dumadaloy dito ang mainit na enerhiya. Ang mga hibla ng manipis na magulong espiritual na enerhiya ay nagsimulang dahan-daang tumago sa kailaliman ng cosmos sa pamamagitan ng space barrier. Sa walang hanggan na kalangitan ng universo, maraming hindi malinaw na ron ang lumitaw. Sila ay napaka-misteryoso at puno ng espiritual na enerhiya. Ang mga ito ay naging mga ron ng kataas-taasang paliwanag. Sa cosmos na ito, ang sirang batas ng kataas-taasang kaliwanagan ay nagsimulang dahan-daang lumabas at bumawi ng mabilis. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nagsimulang dahan-daang gumaling. Sa kalangitan, kitang-kita na nagsisimula ng maghilam ang mga bitek sa espasyo. Maging ang mga sirang bituin at daigdig ay unti-unting muling nabubuo at bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Ito ay kamangha-manghang. Ang lahat ng ito ay ginawa ng magulong puno ng mundo. Parehong nagulat at natuwa si Dustin sa mga positibong pagbabago sa kanyang harapan. Ano ito? Anong nangyayari? Ang ating baog na cosmos. Ang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. At lahat ng nasira ay unti-unting bumabawi. Sino ang dahilan ng milagrong ito? Hindi lamang Dustin. Ngunit ang lahat ng mga magsasaka sa antas ng ninuno ng sekta at mas mataas ay mabilis na nakilala ang mga pagbabagong nangyayari. Natural. Tanging ang isang magsasaka na kasing kapangyarihan ng isang sekta na ninuno at mas mataas ang maaaring agad na maramdaman ang mga pagbabagong unti-unting nagaganap sa cosmos. Ngunit dahil sa kataas-taasang kapangyarihan ng magulong puno ng daigdig, agad na napansin ng bawat nilalang sa cosmos ang mga nakikitang pagbabago na nangyayari. Naisip nila na ang sirang cosmos ay mahimalang bumabawi ng mag-isa. Salamat sa Diyos! Mukhang makakauwi tayo ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang lahat ng mga nilalang ay labis na nasasabik at hinihikayat. Ang kanilang mga puso ay labis na nagagalak. Dustin! Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Master Kevin kay Dustin sa kanyang espiritual na kahulugan. Naghinala siya na may kinalaman si Dustin sa mga biglaang pagbabagong nangyayari. Master Kevin, hindi ko masasabi sa iyo ang lahat ng detalye ngunit tanggapin na lang natin ang magandang bagay na ito sa ngayon. Malabo na sagot ni Dustin sabay ngiti. Hindi dahil sa walang tiwala si Dustin kay Master Kevin. Ngunit kailangan niyang protektahan ang anumang impormasyon tungkol sa magulong puno ng mundo sa lahat ng bagay. Ang buong Sea of Chaos ay masyadong binibigyang pansin ang magulong puno ng mundo. Kung ang anumang impormasyon tungkol sa lokasyon nito ay na-leak out, inaasahan na ang lahat ng mga nilalang sa Sea of Chaos ay biglang sumugod at susubukan na makuha ito. Sa makatuwid, ayaw ni Dustin na malaman ng iba upang maprotektahan ang kanyang mga tao at ang puno. Di nagtagal, ang buong cosmos ay nagsimulang muling itayo. Ibinalik ni Dustin ang lahat ng nilalang ng Immortal End World sa kanilang nasirang mundo.
Ito ay isang nakapanlulumong tanawin. Maraming bahagi ng mundo ang nawasak at napuno ng malalaking butas. Ang orihinal na kontinente ng mundo ay napunit at nagkalat sa kalawakan. Sa sandaling bumalik sila, narinig ni Dustin ang nakakapangilabot na iyak ng mundo. Dahil napino na ni Dustin ang pinagmula ng enerhiya na asensya ng Immortal End World. Nararamdaman na niya ngayon ang kalooban ng mundo. Siya na ngayon ang tunay na amo at may-ari nito. Sa pagtingin sa mapanglo na mundo sa kanilang harapan. Hindi napigilan ng mga nilalang ng Immortal End World na malungkot. Naramdaman din ni Dustin ang paghihirap ng mga tao. Walang sabi-sabi. Umupo siya na naka-cross-leg sa langit. Gumawa siya ng ilang mga kilos gamit ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang malakas na espiritual na kahulugan upang ipatawag ang lahat ng bahagi ng kontinente. Makalipas ang isang oras, nahanap ni Dustin ang lahat ng orihinal na piraso ng kontinente. Bumalik ka! Biglang sigaw ni Dustin sa napakalakas na boses na yumanig sa kalawakan. Whoosh! Bumagsak! Ang mga nagkalat na piraso ng kontinente ay nagsimulang gumalaw at sumugod patungo sa Dustin. Ang ilang piraso na kahit na naanod sa isang hindi kilalang espasyo ay sumugod pabalik at lumitaw sa kalangitan. Ang mga fragment ng kontinente ay nagtipon at nakahanay ayon sa kanilang dating istruktura. Di nagtagal. Ang kontinente ay dahan-daang nagsimulang magkaroon ng hugis. Sa kalangitan, ang mga nilalang ng Immortal End World ay nasasaksihan ng isang nakakatakot na kaganapan at hindi nila maiwasang magsaya. Binuo at muling itinatag ni Dustin ang mundo sa loob ng 2 sunod na araw. Sa wakas, isang bagong built na kontinente ng Immortal End World ang lumitaw sa kanilang mga mata. Sa wakas, umiral muli ang Immortal End World. Come on everyone! Balik na tayo! Kinawayan ni Dustin ang kanyang kamay at tinawag ang mga mamamayan ng mundo. Bumalik na tayo sa bahay natin. Napakagandang bumalik, hindi mabilang na mga nilalang ang dumaong sa Immortal End World at sumugod na parang may grand opening ng isang sikat na tindahan. Ginamit ni Dustin ang kanyang sariling kapangyarihan sa batas upang makipag-usap sa kalooban ng Immortal End World. Noong nakaraan, sa Immortal End World, hindi lamang ang kontinente ang nawasak kundi pati na rin ang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Sa makatuwid, kinailangan ni Dustin na humanap ng paraan upang maibalik ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Habang sinusubukang gawin ni Dustin, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya ng biglang. I'm impressed, human boy. Napino mo na ba ang orihinal na energy essence ng kontinente sa mundong ito? Isang maliit na puno na kasing laki ng hinlalaki, na talagang ang magulong puno ng mundo, ay lumitaw sa harap ni Dustin. Lumiit ang laki nito para itago ang mga bakas at aura nito. Dahil nagsanib na ito sa cosmos, maaabot nito ang anumang lokasyon sa loob ng cosmos anumang oras. Oo, tama iyan, sagot ni Dustin. Gayunpaman, sa lakas mo lang, magtatagal bago mo maibalik ang batas ng mundong ito. Hayaan mo akong tulungan ka. Giit ng magulong puno ng mundo. Pagkatapos, bahagyang yumanig ang puno habang ang mga misteryosong ron ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sa isang maikling sandali, ang malinaw at ilusyon ng mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ay lumitaw ng sunod-sunod sa buong mundo. Umindayog sila na parang libo-libong sigras habang pinapalibutan nila ang mundo. Doon at pagkatapos, agad na naramdaman ni Dustin na ang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa mundo ay ibinabalik at pinagbubuti. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga pagsisikap at muling itinatag ang kaayusan ng mundo sa loob ng 2 buong araw. Sa wakas, pagkaraan ng 2nd araw, ang buong cosmos ay bago na gaya ng muling pagsilang. Karamihan sa konsentrasyon ng batas ng pinakamataas na kaliwanagan at espiritual na enerhiya ay naibalik. Ito ay mahusay. Ngayon, hindi magtatagal bago maibalik ng Immortal End World ang lahat ng orihinal nitong hitsura. Excited na bulalas ni Dustin. Ano ang ibig mong sabihin sa ibalik ang orihinal nitong hitsura? Minamaliit mo ang kakayahan ko, binata. Hindi lamang ito maibabalik, ngunit ang mundong ito ay magiging mas at mas advanced sa malapit na hinaharap. Kailangan lang nating maghintay at tingnan. Ang magulong puno ng mundo na may kumpiyansa.
Mabuti pa kung ganoon. Natuwa si Dustin sa narinig. Well, pupunta ako at tumingin sa paligid upang makita kung ano ang nangyayari ngayon. Agad na naglaho ang magulong mundo nang matapos itong makipag-usap kay Dustin. Pagkaalis ng magulong puno ng mundo, dumaong si Dustin sa kontinente. Sa kontinente, nakita niyang tumutubo na ang mga damo at puno. Ang lugar ay napuno ng buhay. Nabubuo din ang mga kapatagan, kagubatan, bundok, ilog, at desyerto. Ang lahat ng uri ng topography ay umuusbong at inayos ayon sa kanilang wastong pagkakasunod-sunod. Ang lahat ay tila kompleto. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Mahirap paniwalaan na ang kontinenteng ito ay naayos lamang sa loob lamang ng ilang araw. Kinikilala ito ni Dustin higit sa lahat sa husay ng magulong puno ng mundo. Dustin, ito ay kamangha-manghang. Sa loob lamang ng ilang araw, ang ating kontinente ay nakabawi ng higit sa kalahati ng dati nitong estado. Mukhang malapit na tayong ganap na gumaling. Sabi ni Master Kevin habang papalapit kay Dustin. Oo, natutuwa din ako na nakaka-recover kami sa steady rate. Sagot ni Dustin na may malaking ngiti. By the way, Master Kevin, I need to ask you a favor. I will leave the supervision of the fallen immortal cosmos to you. Kung kakailanganin mo ng anumang mga mapagkukunan o makatagpo ng anumang mga paghihirap, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Maraming salamat sa lahat ng pagsusumikap sa mga taong ito. Talagang pinahahalagahan ko ito, sabi ni Dustin sa malambot at mahinahong boses. Huwag kang masyadong formal. Tsaka sanay na ako na ipaubaya mo sa iba ang nakakapagod na trabaho. Bamantong hininga si Master Kevin. Tinutokso si Dustin. Haha, alam ko, kaya naman napakaswerte namin na nandito ka sa amin. Sincere na sagot ni Dustin. Well, marami pa tayong importanteng gagawin. I'll continue to do my best. Yumuko si Kevin at umalis pagkatapos kausapin si Dustin. Pagtingin sa likuran niya, nakaramdam ng init sa loob si Dustin. Ngayon, hayaan mo akong bumalik sa Flame Holy Land at tingnan. Umalis si Dustin at hindi nagtagal ay nakarating siya sa langit sa itaas ng Flame Holy Land. Tulad ng ibang lugar, medyo nasira din. Ang mga bundok at mga gusali ay nawasak lahat. Ang lugar ay nasa isang ganap na gulo. Karamihan sa batas ng pinakamataas na kaliwanagan at espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa Immortal Endworld ay naibalik na. Gayunpaman, sa lupa, maraming mga lungsod, nayon, at iba pang mga infrastruktura ang kailangan pa ring itayo muli ng lakas tao. Kasabay nito, ang mga tao sa punong tanggapan ng Flame Holy Land ay abala sa muling pagtatayo ng kanilang lugar. Maraming mga tao ang patuloy na dumarating at umaalis. Habang pasulyap-sulyap si Dustin sa paligid, nalaman niyang 12 ng mga pangunahing bundok sa kahabaan ng lugar ang gumuho at malubhang na pinsala. Sa pangkalahatan, ang punong tanggapan ng mga sekta ay matatagpuan malapit sa mga bundok at ilog. Ito ay dahil ang mga lugar na ito ay kung saan nagtipon ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Bukod dito, ayon sa pangkalahatang agham sa lupa, ang earth energy ay puro sa mga bundok at ilog. Sa makatuwid, ang punong tanggapan ng isang sekta ay dapat na napapalibutan ng mga bundok at ilog upang makuha at mapanatili ang enerhiya na kailangan nila. Sige, ang mga bundok na ito ay kailangang muling itayo. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay kumalat sa iba't ibang direksyon tulad ng isang bumubulusok na tubig. Pakinggan mo ako, Immortal and Continent. Ibalik ang mga bundok sa lugar na ito. Sigaw ni Dustin na parang kulog. Biglang nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa. Ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay patuloy na nagtitipon sa lugar. Sa ilalim ng lupa, maraming buhangin at bato ang patuloy na pumipindot at nakatambak. Sa loob ng ilang minuto, bangukol ang lupa at isa-isang tumaas ang mga bundok. Dahil napinaw na ni Dustin ang pinagmula ng enerhiya na asensya ng Immortal End Continent. Naging madali para sa kanya na magtayo ng 12 bundok. Ano yon? Anong nangyayari? Mabilis na napansin ng mga nilalang sa punong tanggapan ng Flame Holy Land ang paglitaw ng mga bundok at naging mausisa.
Don't panic. Ako ang may gawa nito. Lumitaw sa himpapawid si Dustin pagkatapos niyang itayo muli ang mga bundok. Oh, tignan mo, si Leader Dustin. Nakahinga naman ng maluwag ang mga tao sa Flame Holy Land nang mapagtanto nilang si Dustin ang nasa likod ng biglaang pagbabago at pagyanig sa lugar. Hindi lang siya si Leader Dustin. Siya ang Holy Heritor ng sekta natin. Ang ilan sa mga seryosong tapat na miyembro ay itinuwid sila. Tama. Siya ang pinaka-namumukod tanging tao na nagmula sa ating sekta. Siya ang palaging magiging pride ng Flame Holy Land. Tuwang-tuwang tinanggap ng mga tao si Dustin. Dustin, nandito ka pala. Si Elder Sharp, kasama ang isang malaking bilang ng mga senior na miyembro ng Flame Holy Land, ay mabilis na bumangon sa himpapawid upang batiin si Dustin. Tuwang-tuwa si Dustin nang makita ang napakaraming pamilyar na mukha. Naroon sina Elder Sharp, Elder Brendan, Elder Leader, Elder Damian, Mr. Fang, ang Earth Hermit, at ilang mga kakilala mula sa Prime Martial World. Elder Murray, kumusta ka ngayon? Mabilis na binati ni Dustin si Murray nang makita siya nito. Si Murray ay isa na ngayong Elder ng Flame Holy Land. Siya ay may mataas na katayuan na halos kapareho ni Elder Sharp. Alam ng lahat na si Murray ay isa sa mga matatanda na talagang iginagalang at pinapahalagahan ni Dustin. Ang dalawa sa kanila ay bumalik noong si Dustin ay nasa Sunsec pa at nagsimula bilang isang ungol na disipulo. Sa paglipas ng mga taon, saan man pumunta si Murray sa Fallen Immortal Cosmos, anumang pangunahing sekta, angkan, o maharlikang pamilya ay iginagalang siya ng may lubos na paggalang. Ayos lang ako. Ayos lang ako, sumagot si Murray sa ganoong kasiyahang tono. Noong una niyang nakilala si Dustin, ulila lang ang huli na walang mapupuntahan. Pagkatapos, dinala niya si Dustin sa Sunset at ginawa siyang disipulo doon para magsanay ng martial arts. Hindi niya inaasahan na ang parehong ulila ay magiging isang master ng isang malaking cosmos ngayon. Tito Mike, natutuwa akong makita ka. Bati ni Dustin kay Mike na matagal niyang hindi nakita. Unang nakilala siya ni Dustin noong papunta siya sa Imperial Capital City ng Violet Orchid Empire ng Prime Martial World. Sa oras na iyon, kasama ni Mike sina Ivy at Sue. Pagkatapos ng ilang insidente, nailigtas ni Dustin ang tatlo. Maya-maya, naging fiancé ni Dustin sina Ivy at Sue. Sa ngayon, si Mike ay isa sa mga senior member ng Flame Holy Land. Haha, buti naman at pumunta ka para ay check up kami. Nakangiting sabi ni Mike. Team, sa wakas nagkaroon na ako ng pagkakataon na makausap ka. Oo, kanina ka pa namin hinihintay. Napakataas ng posisyon mo ngayon kaya nahihirapan kaming kausapin ka. Wala akong choice kundi magtago na lang sa madilim na sulok at pagmasdan ka sa malayo. Nalulungkot ako na sobrang busy mo. Tatlong figure ang lumipad sa hangin at sumugod kay Dustin. Sila ay sina Evan, Herbert, at Bray. Nang makita nilang sumulpot si Dustin sa headquarters ay hindi na sila nag-aksaya ng oras at nilapitan siya. Nakita talaga nila si Dustin ilang araw na ang nakalipas. Gayunpaman, sa lahat ng mga bagay na dapat harapin ni Dustin sa mga oras na iyon, hindi nila nais na istorbohin siya. Alam din nilang may importanteng bagay si Dustin. Kaya naghintay na lang sila hanggang sa medyo tumahimik ang mga pangyayari. Kaya nang makita siyang bumisita sa punong tanggapan, hindi sila nagdalawang isip na nakawin siya mula sa karamihan. Anong sinasabi mo, Herbert? Bakit ka nagtatago sa isang madilim na sulok? Tumigil ka sa pagiging creepy. Most of the time, naiinis talaga si Dustin sa pagmamalabas ni Herbert. Nagsasabi ako ng totoo. Maaari mong tanungin si Evan kung gusto mo. Teen, palagi kang may espesyal na lugar sa puso ko. Na-miss talaga kita. Sigaw ni Herbert at sinubukan pang yakapin si Dustin. Tumigil ka. Umalis ka dito. Mabilis na umiwas si Dustin at sinipa ang kanyang puwet. Pagkatapos ay inihagis si Herbert sa hangin. I wonder kung kailan niya matututong kontrolin ang malikot niyang dila. Napabuntong hininga si Evan habang umiiling. Well, enough horseplay. Balik na tayo sa trabaho. Aabutin ng ilang oras para i-renovate ang buong punong tanggapan.
Magtulungan tayo para matapos agad. Pagkatapos, magdaos tayo ng malaking party at magdiwang. Pinasigla ni Dustin ang diwa ng mga tao. Lahat tama. Sumang-ayon ang lahat at bumalik sa kanilang mga workstation. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao ay bumagsak din si Dustin sa lupa. Agad niyang ginamit ang Earth Exploring Technique. Ang kanyang espiritual na kahulugan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang antas ng Immortal End Continent ay masyadong mababa at ang Earth Energy ay masyadong manipis. Kahit na ang bilang ng mga dragon sa lupa ay napakaliit. Wala pang 10 Earth Dragon sa kabuuan. Kumunat ang noo ni Dustin at nagpakawala ng buntong hininga. Mukhang kailangan kong lumabas sandali at mangolekta ng ilang mga dragon sa lupa. Kung mangolekta ako ng isang maliit na bilang ng mga dragon sa lupa mula sa iba't ibang mundo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa tingin ko ay sapat na iyon. Kaya kung gawin iyon sa aking sarili at ibalik sila dito. Napaisip si Dustin at tinapos ang kanyang plano. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Dustin ang Reincarnation Token at agad itong na-activate. Matapos ay activate ang Reincarnation Token. Nawala si Dustin. Gamit ang mahiwagang kapangyarihan nito. Naglakbay siya sa iba't ibang cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Isa lang ang layunin niya sa paglalakbay na ito. Iyon ay upang mangolekta ng maraming dragon sa lupa hanggat kaya niya. Ang bawat cosmos ay mayroong maraming bituin at kontinente. At hindi niya pinalampas ang alinman sa mga ito. Hinanap niya ang mga dragon sa lupa sa bawat bituin at kontinente ng sunod-sunod. Matapos bisitahin ang higit sa 100 mga cosmoses sa nakalipas na ilang araw. Nakakolekta na siya ng malaking bilang ng mga Earth Dragon. Pero mas gusto niya, kaya inisip niya kung kailangan niyang puntahan ang bawat cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo para lang makuha ang gusto niya. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay talagang mababa ang kalidad. Iilan lang ang Earth Dragon sa bawat bituin at kontinente. Bulong ni Dustin sa sarili. Napakaraming bituin at kontinente dito. Ngunit wala sa kanila ang maihahambing sa Earth pagdating sa bilang ng mga dragon sa lupa. Ang mundo ng Divine Being ay may mas maraming dragon sa lupa kaysa dito. Hindi niya maiwasang alalahanin ang Earth at ang Divine Being's World at ikumpara sila sa 3,000 malaki at maliit na universo. Sa dalawang mundong iyon, nakahanap siya ng malaking bilang ng Earth Dragons na ginamit niya sa kanyang mga laban. Pero ngayon, medyo nadismaya siya. Nakapaglakbay na siya sa mahigit 100 cosmoses dito. Ngunit wala sa kanila ang may napakaraming Earth Dragon. Bueno. Sinasabi nila na ang Earth ay dating isa sa mga pangunahing mundo ng 3,000 malaki at maliit na universo. At mayroon itong napakataas na katayuan kahit noong sinaunang panahon. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit napakaraming Earth Dragon sa ilalim ng lupa nito. At ang mundo ng Divine Being ay isang pinakamataas na mundo. Kaya hindi nakakagulat na marami ring mga dragon sa lupa sa loob nito. Haka-haka niya habang ikinukumpara ang mga mundong ginalugad niya. Makalipas ang ilang sandali, nang matapos ni Dustin ang paggalugad ng maraming bituin at kontinente, nagpasya siyang ibalik ang lahat ng Earth Dragon na nakolekta niya sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Sa Immortal End World, pumunta ka. Nakatayo siya ng mataas sa langit at iwinagayway ang kanyang kamay patungo sa mga dragon sa lupa. Maraming ilusyon at transparent na Earth Dragon ang kumikinang ng maliwanag at sumugod sa lupa. Lahat sila ay sumisid sa lupa at nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, napakaraming dragon sa lupa ang gumala at naglalaro sa isa't isa sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ang mga alon ng makapal na Earth Energy ay naging ambon at kumalat na parang tubig baha. Napakagandang tanawin. Hindi nagtagal. Ang buong punong tanggapan ng Flame Holy Land ay napuno ng kumukulong espiritual na enerhiya. Bigla itong nagmistulang isang fairyland na nababalot ng mga ulap ng banal na ambon. Naramdaman ng bawat nilalang sa Flame Holy Land ang biglang pagbabago sa kanilang lupain. Lahat sila ay natuwa at nagpalakpakan sa magandang pagbabagong nangyari sa kanila. Naniniwala si Dustin na sa tulong ng mga dragon sa lupa, ang Flame Holy Land ay malapit ng mapuno ng espiritual na enerhiya at magiging angkop para sa paglilinang.
Nagpadala siya ng higit sa 30 Earth Dragon sa lupaing ito. Bukod dito, ginamit din niya ang Dragon Locking skill para matrap ang lahat ng Earth Dragon sa lugar na ito. Kaya hindi na sila makapunta sa ibang lugar. Nangangahulugan ito na higit sa 30 Earth Dragon ang magbabantay sa punong tanggapan ng Flame Holy Land magpakailanman. Naniniwala siya na talagang walang ibang malalaking sekta sa 3,000 malaki at maliliit na universo na mayroong napakaraming Earth Dragon na tulad nito sa ilalim ng kanilang punong tanggapan. Upang matiyak na maayos ang lahat, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang maramdaman ang mga pagbabago sa ilalim ng kanyang mga paa sa ilang sandali. Saka siyang ngumiti at tumango na. May kasiyahan. Pagkatapos, dumaong siya sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Elder Sharp, dapat nating ipagdiwang ang pagbabago ng ating Flame Holy Land. Pakisabi sa lahat na magdaraos tayo ng isang engranding piging. Nahirapan ang ating mga tao noon. Marami silang pinaghirapan. Karapat-dapat sila sa piging na ito upang pasayahin at aliwin sila. Nakipag-usap si Dustin kay Elder Sharp sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang manggas upang itambak ang daan-daang libong garapon na naglalaman ng mabangong alak sa maluwang na bakanting lupain. Nang salakayin niya ang punong tanggapan ng enigmatic sect sa Celestial Cyan Kingdom noon. Nakakita siya ng nakakagulat na dami ng mga high-grade na alak sa isa sa mga bodega nito. Dahil sa sobrang gusto niya ang mga ito ay agad niyang kinuha lahat ng walang pag-aalinlangan. Ang mga masasarap na alak na iyon ay ginawa ng isang spiritual pill refiner sa enigmatic sect, na mahilig sa alak tulad ng kanyang buhay. Nagtimpla siya ng alak gamit ang lahat ng kanyang magic skills. Bukod sa masarap na lasa nito, ang alak na ginawa niya ay maaari ding mag-dredge ng mga meridian at mapabuti ang cultivation base. Kung araw-araw itong inumin ng isang magsasaka, marami siyang makukuhang benepisyo. Lalo na sa paglinang ng kanyang martial arts. Iyan ay isang hindi kapani-paniwalang ideya. Sagot ni Elder Sharp nang matanggap niya ang mensahe ni Dustin. Hindi nagtagal. Isang marangyang piging ang ginanap sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Maraming mahabang mesa ang nakalagay sa bawat sulok ng bundok. Lahat ng uri ng masasarap na pagkain at alak ay nasa bawat mesa. Ang buong lupain ay napuno ng mga boses at tawanan. Marami sa kanila ang nag-iinyuman at nag-iinyuman. Ang iba ay naglalaro ng masasayang laro. At ang iba ay nakikipag-chat sa kanilang mga kaibigan. Dahil ang mga pagkain at alak ay walang limitasyon. Lahat ay kumain at uminom hanggat gusto nila. Dahil sa kalasinggan ng kapaligiran at ng alak. Ang bawat miyembro ng Flame Holy Land, mula Elder Sharp hanggang sa pinakamababang ranggo, ay umiinom sa Dustin tuwing magkakaroon sila ng pagkakataong makilala siya. Sa kabila ng kanyang mataas na katayuan at prestihiyo sa sekta, buong kabab ang loob na tinanggap ni Dustin ang lahat ng mga toast. Maging ito ay mula sa isang kagalang-galang na matanda o isang mababang nasasakupan. Mahigpit na sinundan siya ni na Caroline, Ivy, at saan man siya magpunta. Para silang tatlong masunuring nobya na hinahabol ang kanilang pinakamamahal na asawa. Maging si Caroline, na siyang reyna ng masasamang lahi ng anino, ay kumilos ng hindi mapagpanggap sa harap ng lahat. Siya ay kumilos bilang isang maalalahanin at maalalahanin na asawa kay Dustin. Minsan, inaayos niya ang kanyang mga damit pagkatapos guluhin ng ilang miyembro ng sekta. At kung minsan ay pupunuin niya ang kanyang baso kapag wala na itong laman. Mukha silang perpektong mag-asawa na. Kinainggitan ng sino man. Ang gnome, ang divine silkworm, shepherd, Cyril, at iba pang malalapit na kaibigan ni Dustin ay pinalibutan siya sa gitna at hinimok siyang uminom hanggang sa siya ay lubos na lasing. Sino ba ang matapang para lokohin si Tin? Iinuman ka namin. Tin. Sabay-sabay na sigaw ni na Herbert, Bray, at Evan at sumugod kay Dustin. Hindi nagtagal ay sumali ang dalawang grupo at nagsimulang mag-inuman. Sila ay abala at hinimok ang bawat isa na ipagpatuloy ang pag-inom. Sa sobrang abala nilang lahat sa inuman at tawanan. Sa huli ay hindi na nila pinansin si Dustin at iniwan siyang mag-isa. Maya-maya, nalasing silang lahat at nag-usap ng walang kaparerekon.
Halatang halos lahat sa kanila ay hindi alam kung ano talaga ang kanilang pinag-uusapan. Dahil sila Shepard, Herbert, at Bray ang pinakamadaldal at magkatulad ang ugali. Pakiramdam nilang tatlo ay matagal na silang magkaibigan kahit ngayon lang sila nagkakilala. Patuloy silang nagpupuri sa isa't isa na. Parang mabubuting kapatid. Herbert, Bray, nakakabilib kayong dalawa. Hanga ako sa mga personalidad ninyo at sa paraan ng pagsasalita ninyo. No wonder tinanggap ka ni Dustin bilang kaibigan niya. Cheers! Nauutol na sabi ni Shepard. Salamat sa papuri, Shepard. Kami ni Tin ay sinumpaang magkapatid. Nagkasama kami sa mabuti at masamang panahon. At umuunlad ng magkasama sa paglipas ng mga taon. Handa pa nga kaming mamatay. Para sa isa't isa, halos lahat ng tao sa buong Fallen Immortal alam ng Cosmos ang kwento ng ating kapatiran. Sagot ni Bray bago ininom ang alak sa kanyang baso sa isang lagok at tinapik ang kanyang dibdib. Bray, sinabi mo lang na may progress na kayo ni Tin sa mga nakaraang taon. Pero bakit pakiramdam ko kaya kanyang itumba sa isang daliri lang niya? Sabi ni Evan matapos marinig ang pagyayabang ni Bray. Evan, hindi mo pwedeng sabihin yan. Inaamin ko na medyo mahina ako kumpara kay Tin pagdating sa cultivation base. Ngunit may kakayahan ako, at mayroon din akong sariling mahusay na mga kasanayan. Sa palagay ko ay hindi ako mas mababa sa kanya sa ilang mga tiyak na kasanayan. Mas maganda pa ako sa kanya sa ilang aspeto. Ganti ni Bray. Namumula na ang mukha niya dahil sa alak. Sa anong aspeto? Halimbawa, biglang na-curious ang lahat sa paligid nila at anabangan ang sagot ni Bray. Siyempre, ang pagpapakasal sa mga banal na anak na babae. Mga mahal, halika rito at kilalanin ang aking mga kapatid. Excited na tawag ni Bray sa kanyang mga asawa. Sumugod ang 8 magagandang babae at agad na pinalibutan si Bray. Nagkaroon sila ng iba't ibang alindog. Ang ilan sa kanila ay matangkad at balingkinitan. Habang ang ilan ay maliit ngunit may mahusay na pagkakabuo ng mga figure. Ito ang mga asawa ko. Tingnan mo na lang sila. Sila ang mga banal na babae ng iba't ibang malalaking sekta. Ilang taon na ang nakalilipas. Nanumpa ako na magpapakasal ako sa isang banal na anak sa hinaharap. Hindi ko ba natupad ang pangakong iyon? Hindi lang isang holy daughter ang pinakasalan ko, kundi 8. At hindi lang ako magtatapos dito. Gagawin ko ang aking makakaya upang makapag-asawa ng maraming banal na anak na babae hanggat maaari. Tila tuwang-tuwa si Bray na napapaligiran ng maraming magagandang babae. Ikaw ay kahanga-hanga. Kahit na ang isang Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng napakaraming babae bilang kanyang mga asawa. Masiglang komento ni Shepard. Ang magkaroon ng maraming magagandang asawa ay pangarap ko rin. Dapat mong sabihin sa akin ang iyong sikreto. Simula ngayon, ikaw na ang magiging amo ko. Turuan mo ako kung paano makakuha ng maraming magagandang babae para maging asawa ko. Nilapitan ni Shepard si Bray na parang bola ng kidlat. Handang yumuko bilang isang disipulo. Pawang walang kwenta ang mga ta. Siguradong lasing na talaga sila ngayon. Nagdilim ang mukha ni Dustin nang mapanood ang katawa-tawang eksena. Narito ang kamahalan ng Cloud Empire. Biglang may narinig na boses mula sa malayo. Nang lumingon ang lahat, nakita nilang lahat ang isang grupo ng mga marangal na gwardya na lumilipad. Nakapalibot sa isang malaking kama na may nakaukit na mga dragon. Napatingin si Dustin sa mga hindi inaasahang bisita at nakilala kung sino sila. Ngunit hindi nagtagal ay nagpasya siyang maglaro kasama. Sino ka? At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa punong tanggapan ng Flame Holy Land? Sumigaw siya. Lumaki siya at iniunat ang kamay patungo sa malaking kama. Ang malaking dragon bed ay agad na nagyelo ng isang hindi nakikitang kakilakilabot na kapangyarihan ng batas sa himpapawid. Kahit anong pilit ng mga gwardya, hindi nila ito maigalaw kahit isang pulgada. Pasulong. Dustin. Ako ito, ang Flame Emperor. Hindi mo na ba ako naaalala? Isang boses ng lalaki ang nanggaling sa loob ng dragon bed. At parang panik siya. Oh, ikaw ang Flame Emperor.
Napangiti si Dustin at napatigil sa ginagawa. Agad na tumalon ang tatlong figure mula sa kama. Ang lalaki nga ay ang Flame Emperor. Si Gary. Nasa likod niya ang dalawang magagandang babae na nagngangalang Jennifer at Audrey. Dustin, gusto mo ba akong talikuran? Bakit mo ako sinaktan? Reklamo ng Flame Emperor. No, I am not turn my back on you. I just didn't expect to meet you here. But in any case, if you overreact in front of me again, I'm going to throw you out. Pakros na sagot ng lalaki. Kung naiintindihan mo yan. Cool. Ngayon, bumaba ka at uminom ka. Ngumiti siya at naghagis ng isang garapon ng alak sa harap ng Flame Emperor. Hindi nagtagal. Sumali ang Flame Emperor sa inuman kung saan nakikipagkompetensya na ang gnome. Evan, Herbert at ilang iba pa. Sa kabilang bahagi ng maluwang na lugar. Sina Caroline, Ivy, Sue, Violet at ilan pang babae ay nagkukumpulan sa isa't isa. Karamihan sa kanila ay kilala na ng mabuti ang isa't isa. At dahil nakahanap sila ng tahimik na lugar na mauupuan, sila ay abala sa masayang pag-uusap. Nakita ni Dustin na dumating ang Peacock Princess kasama ang isang malaking grupo ng mga kababaihan mula sa lahi ng hayop. Nandito rin sina Michelle, Tessa, Stacy at Kimberly. Ibinalik ng paningin kay Stacy ang ilang mga lumang alaala. Malinaw niyang naaalala ang kanilang romantikong nakaraan na naganap sa Wild Herb Valley ng East Mainland ng Divine Continent. Dustin. Habang si Dustin ay nawawala sa pag-iisip, isang magandang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Isis, ikaw pala. Gulat na bati ni Dustin sa kanya. Isang babaeng maputi ang balat at mahabang buhok ang matikas na naglalakad patungo sa kanya. Sa tabi niya ay isang balingkinitan at matikas na babae na nakasuot ng kulay berdeng damit. Nagmamadali si Charm sa buong katawan niya. Winnie, pahayag ni Dustin habang iniisip ang isang tao. Sina Winnie at Isis ay kabilang sa iisang sekta sa Prime Martial World. At minsang sinubukan ng dalawa na patayin siya. Ako yon. Hindi ko akalain na maaalala mo ako. Ang magandang babaeng naka-green ay yumuko sa kanya. Wow! Anong ginagawa niyong dalawa dito? You know what? Tara at uminom ka sa amin. Lumapit si Violet para batiin din sila. At saka sumama din sa grupo ni Violet ang Peacock Princess, Michelle, Tessa, Stacy at Kimberly. Ang punong tanggapan ng Flame Holy Land ay tila talagang puno ng pananabik at kagalakan ngayon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dustin. May naramdaman siya. Kaagad. Ibinaba niya ang kanyang baso. Lumakad palabas ng punong tanggapan at bumulong sa langit. Mga sir, tawag niya sa kawalan. Peterson, Morphy, Andreas at ang iba pang mga banal na Diyos ay biglang lumabas sa kawalan. Kamusta po Master? Tanong ni Dustin. Ito ay maayos, sa nakalipas na ilang araw. Hinahabol natin ang mga banal na Diyos sa 3,000 malaki at maliit na universo. Ang lahat ng pahiwatig sa paglabag sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan at ang Fallen Immortal Cosmos ay tinutugis. Napatay namin ang ilan sa kanila. Ang ilan sa kanila ay handang talikuran ang kanilang posisyon bilang mga banal na Diyos at sirain ang kanilang cultivation base sa kanilang sarili bilang kaparusahan. Ipinagbabawal din silang tumuntong sa alinman. Sa 3,000 malalaki at maliliit na universo mula ngayon. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay tumakbo kaagad nang marinig nila ang balita na kami ay darating. Sa anumang kaso, ang mga banal na Diyos na nagdulot ng kalituhan sa mga universo na ito ay inalis na ngayon. Sa isang paraan o sa iba pa, sabi ni Peterson, mabuting malaman na, sa tingin ko ang 3,000 malaki at maliit na universo ay maibabalik na sa dati nilang kaayusan. Masayang sagot ni Dustin. Dustin, natatakot ako na ang mga bagay ay hindi kasing ganda ng iniisip mo. Napailing si Morphy nang baka sa mukha niya ang kalungkutan. Anong ibig mong sabihin? May nangyari bang masama? Tanong ni Dustin. Ang tunay na krisis ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay hindi pa nagsisimula. Ngunit ang mga kaganapan ay naitakda na sa paggalaw. Sa nakalipas na ilang araw. Sa proseso ng pag-aalis ng mga banal na Diyos.
Natuklasan ko na maraming nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space ang nagtatago sa iba't ibang sulok ng mga universo na ito. Nakuha ko ang ilan sa kanila. Mula sa kung ano ang maaari kong kolektahin. Alam ko na ngayon na sina Hackett at Elliot ay naninirahan sa ilang nakahiwalay na alien space sa lahat ng oras. Bukod dito, may tsismis na balang araw. Babalik sila. Bilang karagdagan, ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos mula sa dagat ng Chaos ay dumating din. Hindi ko matiis ang pakiramdam na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay malapit ng masaksihan ang isa pang krisis sa lalong madaling panahon. Nag-aalalang sabi ni Morphy sa kanya. Tama siya, Dustin. Dapat tayong maging handa sa pag-iisip para sa gayong labanan kung ito ay dumating. Peterson echoed. Ngunit kayong dalawa ay katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Sa palagay ko ay hindi namin kailangang matakot kapag nasa panig ka namin. Sabi ni Dustin. Sa karamihan ng mga kaso, kami ay magiging flattered kung sinabi mo iyon. Ngunit kung babalik sina Hackett at Elliot, hindi namin magagawang tumayo laban sa kanila. Bukod dito, nakipag-alyansa na umano ang dalawa sa mga nilalang mula sa isolated alien spaces. Dustin, huwag mong maliitin ang mga nilalang na iyon. Dahil sa espesyal na uri ng kapaligiran na kanilang tinitirhan. Mayroon silang ilang kakaibang kakayahan at maaaring mapatunayang napakahirap. Pakitunguhan, sinabi sa kanya ni Peterson. Tama ka, ang mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space ay may ilang kakaibang kakayahan. Tumango naman si Dustin. Sa Primordial Road. Nakipag-ugnayan siya sa ilang mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space. Sa kanyang pag-iisip, ang mga halimaw na kinaharap niya sa unang pagsubok at ang espiritual na karera sa ikalawang pagsubok ay parehong kakaibang nilalang talaga. Sana makabalik din sina Parker at Althea para tulungan kami. Kung hindi, sa kasalukuyang antas ng lakas ng mga universo na ito, wala tayong kakayahan na harapin sina Hackett at Elliot. Hindi ako makasigurado ngunit sa tingin ko ang pangunahing dahilan ng kanilang pagbabalik ay ang gusto nilang bumalik sa Earth at dalhin ang masamang sanggol sa mundo. Kapag matagumpay na naipanganak ang masamang sanggol, walang sino man ang makakapigil sa kanila o makakalaban sa kanila. Pagkatapos nito, lahat ng Diyos ng liwanag ay papatayin na parang mga hayop. Mahigit kalahati ng mga nilalang sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay papatayin din. Napabuntong hininga si Morphy. Ang mga kahihinatnan ay magiging cataclysmic sa pinakamahusay. Kumunat ang noo ni Dustin. Guro, ganoon ba talaga kalakas ang masamang sanggol sa ilalim ng bundok Kerikorem? Tanong niya kay Peterson sa nalilitong tono. Oo Dustin, napakalakas nito. Ito ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Matagal na panahon na ang nakalipas. Pagkatapos matalo ang mga Diyos ng kadiliman. Tinipon ni Hackett at Elliot ang natitirang puwersa na binubuo ng halos 1,000 Diyos ng kadiliman. Bago sila tumakas, bawat isa sa kanila ay nag-ambag ng kalahati ng kanilang divine energy essence. Bilang karagdagan, nakakolekta din sila ng napakalaking halaga ng hindi mabibaylang kayamanan mula sa langit at lupa. Sina Hackett at Elliot ay gumamit ng isang lihim na kasanayan ng magkasama at pinino ang masamang sanggol gamit ang mga kayamanang iyon at banal na kakanyahan ng enerhiya. Sinasabi na ang lihim na kasanayan ay nagmula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Sina Parker, Althea, Emperor Hyder at iba pang makapangyarihang mandirigma ay pumasok sa kaibuturan ng Kerikorem Mountain upang pag-aralan ang masamang sanggol at subukang alamin ang mga kahinaan nito. Sa huli, nakarating sila sa isang nakakatakot na conclusion na kung matagumpay na maisilang ang masamang sanggol. Kahit na ang isang premium grade na banal na Diyos ay hindi makakayanan ito. Kaya kung hindi kayang talunin ng kahit isang premium grade na banal na Diyos ang nilalang, isipin mo na lang kung gaano ito kakilakilabot. Nag-aalalang sabi ni Peterson. Master, wala na ba talagang paraan para sirain ang masamang sanggol? Tanong ni Dustin. Si Parker, Althea, Emperor Hyder at ilang iba pang makapangyarihang mandirigma ay sinubukan ng maraming beses na patayin ang masamang sanggol. Ngunit sa huli, hindi sila nang ahas na gawin iyon. Kapag napatay ang masamang sanggol,
Ang resultang shockwave ay ganap na sisira sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Walang nilalang ang makakatakas sa kamatayan. Napakalupit ni Hackett at Elliot. Sabi ni Morphy na umiling. Kung ganoon, hindi rin natin kayang harapin ang masamang sanggol. Naramdaman din ni Dustin na ang bagay na ito ay talagang mahirap hawakan. Sa ngayon, wala talagang solusyon sa masamang sanggol. Sabi ni Peterson na nakakunot ang noo. Ang kalidad ng 3,000 malaki at maliit na universo ay napakahina at ang kanilang kabuoang lakas ay hindi sapat. Nagpapagaling pa sila sa malagim na digmaan. Gayunpaman, may isa pang dahilan. Ang masamang sanggol. Ipinagpatuloy niya. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Dustin. Ang masamang sanggol ay konektado sa 3,000 malaki at maliit na universo. Ang enerhiya ng 3,000 malaki at maliit na universo, lalo na ang Earth, ay hinihigop ng masamang sanggol sa lahat ng oras. Noong sinaunang panahon, ang Earth ay isa sa pinakamakapangyarihang pangunahing mundo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Noong panahong iyon, ang laki ng Earth ay tinatayang 100 o kahit 1,000 beses na mas malaki kaysa sa ngayon. Gayunpaman, ang kakanyahan ng enerhiya nito ay naubos ng masamang sanggol na iyon. Kaya naging kung ano ito ngayon. Ipinaliwanag ni Peterson. Nakita ko, sabi ni Dustin. Kung ganoon, ang sanggol ay isang halimaw. Sabi niya at nagngangalit ang mga ngipin. Kung hindi natin aalisin ang masamang sanggol, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay palaging nasa panganib. Kapag ito ay ipinanganak, tayo ay mapapahamak. Napabuntong hininga si Peterson. Gayunpaman, sa kasalukuyan, walang paraan upang patayin ito. Sabi ni Morphy at umiling. Laruin natin ito sa tainga. Hindi natin malulutas ang problema ng masamang sanggol sa ating kasalukuyang lakas. Sana lang ay babalik sina Parker, Althea, at Emperor Hyder at makahanap ng paraan para sirain ito. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay magsumikap na pagbutihin ang ating lakas para harapin natin ang paparating na kaguluhan sa hinaharap. Sabi ni Peterson. Tama ka. Tumango si Dustin. Bueno, hahanap tayo ng isang lugar upang linangin sa pag-iisa. Bibigyan natin ng pansin ang pagkakasunod-sunod ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Dustin, dapat mo ring linangin. At subukang mag-apoy ng banal na apoy sa lalong madaling panahon upang maging isang banal na Diyos. Sinabi ni Peterson kay Dustin. Oo, Master. Sagot ni Dustin. Pagkatapos, sina Peterson, Morphy, at ang iba pang mga banal na Diyos ay nawala lahat sa kawalan. Bumalik din si Dustin sa Flame Holy Land. Pagkaraan ng 2 araw, opisyal na natapos ang piging sa Flame Holy Land. Bumalik ang mga tao upang muling itayo ang Flame Holy Land nang hindi nagtagal. Noon, mahigit kalahating buwan na si Dustin kasama sina Caroline, Ivy, at Sue sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Ang Gnome, Evan, Herbert, Bray, Shepard, Cyril, ang 8 Stone Saints, at ang iba pa niyang mga kaibigan ay pumupunta sa kanya paminsan-minsan. Sa panahong iyon, ilang beses na rin siyang binisita ni Stacy, ang Peacock Princess, Michelle, Tessa, Isis, at iba pang kababaihan. Sa tuwing dumadaan ang mga babaeng iyon, mag-isa silang dumarating. Gaano kasaya sina Caroline, Ivy, at Sue. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Stacy. Iyon na ang huling beses niyang bibisitahin si Dustin. Lumingon siya at tinitigan si Dustin at ang 3 asawa nito mula sa malayo na may inggit at pangungulila sa mga mata. Pagkatapos, umalis siya nang hindi lumilingon. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita. Hindi nagtagal ay sa wakas ay nakilala na rin siya ni Dustin. Gayunpaman, iyon ay isa pang kwento. Siguro ang mga babae lang tulad ni Caroline, Ivy, at Sue ang karapat-dapat na manatiling magpakailanman kasama si Dustin. Sabi ng Peacock Princess habang nadudurog ang kanyang puso. Sa huling pagkakataon na hinanap niya si Dustin,
Tumingin siya pabalik sa direksyon ng punong tanggapan ng Flame Holy Land ng mahabang panahon bago siya umalis na nag-aatubili. Prinsesa, dahil gusto mo si Dustin. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang tungkol sa nararamdaman mo? Naniniwala akong hindi niya tatanggihan ang isang tulad mo. Payo ng isang babaeng makulit. It's already too late. We have already missed the chance of being together. Kahit anong pilit ko ngayon. Hinding-hindi mangyayari. Mas mabuting sumuko na ako. Siguro kung ano man ang mangyari ay nakatadhana. Laging may mga taong hindi natin makakasama. Napabuntong hininga ang Peacock Princess. Pagkatapos, umalis siya kasama ang isang grupo ng mga babae mula sa lahi ng hayop. Sina Michelle, Tessa, at Isis ay bumisita din kay Dustin ng mag-isa. Bago sila umalis, mukha din silang malungkot at nanlungo. Sa Flame Holy Land. Hoy, Dustin! Anong gagawin mo sa mga babaeng yan? Tanong ni Sue habang nakatitig kay Dustin gamit ang magagandang mata. Pinandilatan din siya ni Caroline at Ivy ng may sama ng loob. Pinalibutan ng tatlong babae si Dustin na parang nagtatanong sa kanya. Kitang-kita nila ang mga ekspresyon ni Stacy, ng Peacock Princess, at ng iba pang mga babae. Ahem. Well. Nawala nang masabi si Dustin. Ang galing mo talaga mang-engganyo ng mga babae gamit ang makinis mong dila. No wonder maraming girls ang heartbroken dahil sayo. Sarkastikong sabi ni Sue. Hindi mo ako masisisi niyan. Hindi maiwasan ni Dustin na makaramdam ng mali. Hindi mo ba kasalanan? Giit ni Sue. Makalipas ang mahabang panahon. Sa wakas ay naalis na rin ni Dustin ang cross-questioning ng tatlong babae. Mga sirena talaga sila. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Dustin. Sumasakit ang ulo ni Dustin sa tuwing naiisip niya si Stacy, ang Peacock Princess, si Michelle at ang iba pang babae. Hindi ko kayang pakasalan silang lahat. Napabuntong hininga si Dustin at nakaramdam ng pagkatalo. Pakasalan mo silang lahat. Master, magiging kawili-wili yan. Biglang sumulpot si Violet nang wala sa oras at nakangiting sabi kay Dustin. Violet, anong pinagsasabi mo? Bakit ka nandito? Naguguluhang sagot ni Dustin. Nandito ako para tulungan ka. Ngumisi ng nakakaloko si Violet. Sa susunod na 6 na buwan. Naglakbay si Dustin sa lahat ng mundo sa Fallen Immortal Cosmos. Nalaman niya na ang muling pagtatayo ng bawat mundo ay medyo elegante. Ang bawat nilalang ay napaka-energetic at determinado. Isang tanawin ng kasaganaan ang kumalat sa kanyang mga mata. Kalahati. Natutuwa siyang makita ang kamangha-manghang pag-unlad. Sa kanyang pagkamangha, sa loob lamang ng kalahating taon. Ang grado ng Fallen Immortal Cosmos ay lubos na bumuti. Ito ay mas mahusay kaysa sa dati. Ang Fallen Immortal Cosmos ay parang isang mababang uri ng universo. Ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan ay nagiging kumpleto at sumusulong. At ang espiritual na enerhiya nito ay mayaman. Maliwanag. Ang paglilinang para sa mga nilalang ay naging mas madali at mas mabilis kaysa dati. Noong nakaraan, ang Fallen Immortal Cosmos ay isang mababang basurang cosmos lamang. Hoy! Ano sa tingin mo? Sinabi ko sa iyo na ito ay isang piraso ng cake para sa akin upang i-upgrade ang universo na ito. Pagmamalaking sabi ng magulong World Tree kay Dustin. Napakahanga. Laking pasasalamat ni Dustin sa magulong puno ng mundo. Hindi pa iyon ang pinakamagandang bahagi. Maghintay at tingnan lamang. Hindi magtatagal bago ang cosmos na ito ay magiging isang mababang antas. Pagkatapos nito, i-upgrade ito sa gitnang baitang. At panghuli sa mataas na grado. Confident na sabi ng magulong puno ng mundo. Teka. Ano? Kakasabi mo lang na pwedeng i-upgrade sa high grade ang cosmos na ito. Hindi makapaniwala si Dustin sa kanyang narinig. Oo naman. Hindi naman big deal yun. Ngayong sumanib na ako sa cosmos. Lalago ito at unti-unting maa-upgrade habang lumalaki ako. Malinaw na paliwanag ng magulong puno ng mundo. Oh, I see. Ang galing naman nun. Tuwang-tuwa si Dustin nang marinig niya ang impormasyon mula sa magulong puno ng mundo. Kung ang Fallen Immortal Cosmos ay maa-upgrade sa isang mataas na grado sa hinaharap.
Nangangahulugan ito na ang kabuoang lakas nito ay tiyak na asenso ng maraming beses. Nalaman na ang mga Diyos na may mataas na grado ay karaniwang naninirahan sa mga universo na may mataas na grado. Kahit na sa Sea of Chaos, ang mga high-grade universe ay makakaakit ng maraming cultivator. Sinubukan nilang pumasok sa isa upang magtanim doon dahil sa mayamang enerhiya na maaari nilang gamitin. Sa pamamagitan ng paraan, kailangan mo ba ng anumang uri ng mga mapagkukunan upang mapanatili at madaling isulong ang iyong paglago? Susubukan kong hanapin ang mga ito para sa iyo kung kinakailangan. Sincere na tanong ni Dustin. Gusto mong maghanap ng mga mapagkukunan para sa aking paglaki? Haha, sigurado ka bang kaya mo yan? Humagalpak ng tawa ang magulong puno ng daigdig. Sa pag-aakalang nagbibiro si Dustin. Bakit ka tumatawa? I'll do it, just tell me what you need. Sagot naman ni Dustin na may straight face. Okay, okay. I guess there's no harm in trying. Well, there are 3 types of resources that you could find for me. Una, nariyan ang banal na lupa na nabuo mula sa laman at dugo ng isang patay na premium grade na banal na Diyos. Pangalawa ay ang lupa sa ilalim ng ugat ng isang evergreen tree, na tinatawag ding non-corroding soil. Ang huli ay ang tubig ng oras, na siyang sagradong tubig ng ligaw na lahi. Kung matutulungan mo akong mahanap ang lahat ng 3 mahalagang kayamanang ito, ito ay lubos na makikinabang sa akin. Tinitigan ng magulong puno ng mundo si Dustin na may mapaglarong tingin habang ibinibigay nito sa kanya ang mga detalye ng mga kayamanan. Napalunok si Dustin at napangiti ng alanganin matapos marinig ang sinabi ng puno. Ang kanyang kumpiyansa ay medyo nabawasan nang marinig ang mga pangalan ng mga kayamanan. Kung ang kanyang alaala ay nagsisilbi sa kanya ng tama, hindi niya nakita o narinig ang alinman sa mga kayamanang ito dati. Sa kanilang kakaibang mga pangalan, naisip na niya kung gaano sila kahalaga at kung gaano kahirap makuha ang mga ito. Ayan, sinabi ko sa iyo ang lahat. Kaya tulungan mo akong mahanap ang mga kayamanang iyon. Patuloy na pinagtatawanan ng magulong puno ng mundo si Dustin nang makita nito ang maasim nitong mukha. Oo naman. Well, alam kong medyo mahirap hanapin ang lahat ng ito. Kaya maaaring tumagal ito ng maraming oras. Walang ganang sagot ni Dustin ngunit napigilan siya ng kanyang pagmamataas na bawiin ang kanyang alok na hanapin ang mga kayamanan. Haha, stop it brat. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Kahit nabigyan kita ng sapat na oras, hindi mo mahahanap ang walang katulad na mga kayamanang ito. Kahit na ang isang premium grade na Diyos ay mababaliw sa paghahanap sa kanila. Natawa ang magulong puno ng mundo sa determinasyon ni Dustin. Hindi mo pa ako kayang isuko. Isa ka ring walang kapantay na kayamanan. Ngunit nagawa kong ibalik ka. Seryoso ang mukha ni Dustin. Totoo yan. Mukhang napakaswerte mo. Gayunpaman, kakailanganin mo ng higit sa swerte kapag haharapin mo ang mga kayamanang ito. Bibigyan kita ng deal. Kung mahanap mo talaga sila, susundan kita forever. Maaari mo akong gamitin ayon sa gusto mo. Ang magulong puno ng mundo ay nagbigay ng hamon kay Dustin. Sige, maghintay at tingnan. Matigas na sagot ni Dustin. Okay, may deal tayo. Maglilibot daw ako saglit. Ang magulong puno ng mundo ay agad na nawala nang matapos itong makipag-usap kay Dustin. Banal na lupa, hindi nabubulok na lupa, at tubig ng oras, saan ko sila mahahanap? Napaisip si Dustin habang nagpapakawala ng mapait na ngiti. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang magtanim sa pag-iisa. Bagamat naging master na siya ng Divine Realm, ang kanyang ultimate goal ay maging isang Divine God. Alam niya na sa pamamagitan lamang ng pagsindi ng banal na apoy at pagiging isang banal na Diyos ay magkakaroon siya ng kakayahang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa buong dagat ng Chaos, ang mga banal na Diyos ay nakatanggap ng ibang uri ng paggalang. Hindi niya magagawang magkaroon ng pagkakataon laban sa mga banal na Diyos hanggang sa siya mismo ay maging isa. Pagkatapos, ginamit ni Dustin ang batas sa kalawakan upang magbukas ng isang lihim na silid sa espasyo sa isang malayong kawalan. Pinasok niya ito at nagsimulang magtanim.
Tulad ng bago niya simulan ang kanyang paglilinang. Iniwan niya ang kanyang mga avatar sa iba't ibang lugar ng Fallen Immortal Cosmos. Ang mga avatar ay hindi masyadong malakas, ngunit maaari silang makipag-usap sa kanya sa real time. Sa ganitong paraan, ang buong cosmos ay nasa ilalim pa rin ng kanyang pagsubaybay at maaari siyang kumilos kung sakaling magkaroon ng emergency. Sa loob ng lihim na silid, umupo si Dustin na nakakross ang mga paa, at nagsimulang magsanay ng kanyang espada. Nakuha at natutunan niya ang iba't ibang mga kasanayan. Ngunit sa kasalukuyan, ang swordsmanship ang kanyang pinakamakapangyarihang martial art. Ang flying swordsmanship, kasama ang concentration method, ay naging posible para sa kanya na lumaban sa pantay na katayuan laban sa preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Sa makatuwid, nagpasya siyang pahusayin ang pinakamakapangyarihang kasanayan sa kanyang arsenal. Sa huli, lumipas ang mga araw. Pagkatapos, lumipas ang mga buwan. Unti-unting lumipas ang oras sa labas ng secret room. Habang nasa loob ng lihim na silid, si Dustin ay lubos na natulala sa kanyang pagiging espada. Kasabay nito, ang muling pagtatayo ng Fallen Immortal Cosmos ay natuloy ng maayos. Nangangahulugan iyon na si Kevin ay sobrang abala sa buong araw. Personal niyang dinaluhan at niluutes ang lahat ng uri ng mga problema na lumitaw sa proseso ng muling pagtatayo ng bawat mundo at bituin. Siyempre, mayroon din siyang malaking bilang ng mga senior na miyembro ng Fallen Immortal Cosmos na tumulong sa kanya sa proseso. Pagkaraan ng 2 taon, nabawi na ng Fallen Immortal Cosmos ang dating antas nito. Ngayon, ito na ang ika-5 taon mula nang matagumpay na maitatag muli ang cosmos. Normal na araw lang iyon. At ang mga tao ay abala sa kani-kanilang trabaho. Biglang sumabog ang magkakasuwato at magarang mga tinig. Na para bang ang mga Diyos ay sabay na umaawit. Hindi malinaw. Ang mga maalamat na Beast Phantom ay umaaligid sa mabituing kalangitan, na naglalabas ng maningning na banal na ningning sa buong kalangitan. Pagkatapos, lumitaw ang puti at walang kapintasang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas sa mabituing kalangitan. Ang mayayamang espiritual na enerhiya ay biglang naging makulay na ulap na lumutang at tumakip sa buong kalangitan. At nagkaroon ng makapal na ulap na tumataas. Ito ay isang magandang senyales. Tama ba? Ang mga kakaibang phenomena na ito ba ay nagpapahiwatig na may magandang mangyayari sa ating cosmos? Agad na naramdaman ng lahat ng mga nilalang sa Fallen Immortal Cosmos ang mga phenomena na nangyayari sa buong cosmos. Tumangala sila sa langit at hindi maipaliwanag na nasa sabik sa mangyayari. Sa lalim ng kawalan, sa lihim na silid, naramdaman din ni Dustin ang nangyayari sa labas. Ano ito? Naramdaman ni Dustin ang banayad na init sa kanyang kaluluwa. Tahimik pa ring nakaupo. Biglang iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata at naramdaman ang labis na kagalakan na pumupuno sa kanyang puso. Mabilis siyang lumabas sa kawalan at sumugod sa mabituing kalangitan ng universo. Ito na, sa wakas, isang mababang uri ng universo. Ang Fallen Immortal Cosmos ay opisyal na naging isang mababang uri ng universo. Hindi napigilan ni Dustin na matuwa. Pagkatapos ng mga taon ng paghihirap, unti-unti, ang kanilang cosmos ay patuloy na umuunlad. Tumawa siya ng malakas kaya kumalat ang sound wave sa lahat ng direksyon. Ang bawat nilalang, sa kabila ng kanilang cultivation base, ay malinaw na naririnig ang masayang tawa ni Dustin saan man sila naruroon sa cosmos. Si Leader Dustin yan. Sinabi niya na ang Fallen Immortal Cosmos ay sa wakas ay nakarating na sa mababang grado. Hindi mabilang na mga nilalang ang natuwa sa tagumpay na ito. Ang mga alon ng pagsasaya ay yumanig at kumalat sa buong cosmos. Ang mga nilalang ng Fallen Immortal Cosmos ay hindi ignorante tulad ng dati. Nakakuha sila ng kaalaman mula sa labas ng mundo at natutunan nila ang tungkol sa kalidad at grado ng mga mundo at cosmos. Kaya, naman nang malaman nilang sa wakas ay nakamit na nila ang mababang antas. Masigasig silang nagdiwang kasama si Dustin. Lahat, makinig. Biglang lumitaw ang napakalaking figure ni Dustin sa mabituing kalangitan ng universo. Ito ay projection ni Dustin, na naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan ng batas sa kalawakan. Sa bawat sulok ng Fallen Immortal Cosmos,
Kitang-kita ng bawat nilalang ang higanteng imahe ni Dustin sa langit. Tingnan mo, si Leader Dustin. Tumahimik kayong lahat. Makinig kayo sa sasabihin ni Leader Dustin. Sa sandaling iyon, lahat ng mga nilalang ay nakatingin sa projection ni Dustin na may sabik na mga mata. Pagkatapos, tumahimik ang buong espasyo. Walang mga tunog kahit saan. At kahit na ang normal na phenomena ng panahon tulad ng hangin, ulan, kulog, at kidlat ay tumigil. Lahat, ikinagagalak kong ipahayag na ang ating fallen immortal cosmos ay opisyal nang naging isang mababang uri ng universo. Ito ay simula pa lamang. Sa hinaharap, kung patuloy tayong magsisikap na maging mas mahusay, ang ating kabuoang lakas ay maaari at magiging mas malaki. Ang kailangan nating gawin ay linangin laban sa panahon. Dapat tayong magtulungan upang maging mas malakas. Pagbutihin ang iyong cultivation base at huwag magdala ng pasanin sa ating fallen immortal cosmos. Ako ay may tiwala na magagawa mo ito. Dapat magtiwala ka rin sa sarili mo. Kaya mo ba yon? Sabi ni Dustin sa flat tone at dahan-daang sinulyapan ang buong universe. Matapos marinig ng mga nilalang ang mga salita ni Dustin, nakaramdam sila ng apoy na nagninanga sa kanilang mga dibdib. At puno sila ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan sa cosmos na iyon. Oo, kaya natin, Leader Dustin. Ang lahat ng mga tao ay nagsimulang umungol. At ang kanilang mga tinig ay parang tunog ng isang tambol sa labanan na yumanig sa buong kalawakan. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pananabik at pagmamalaki. Yung brat na iyon ay medyo magaling sa pagsasalita at pagpapalakas ng moral. Peterson the Taoist Ancestor, Morphe, at ang iba pang mga banal na Diyos ay hindi napigil ang palakpakan siya. Bagamat sila ay nasa malayong kawalan, nasaksihan nila ng matingkad ang buong eksena. Lahat, ang aming layunin ay gawin ang aming fallen immortal cosmos na pinakamalakas na cosmos sa 3,000 malaki at maliit na universo. Magtulungan tayo para makamit ang pangarap na ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin sa mabituing langit ng universo. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Parang tsunami ang dagandong ng mga tao ni Dustin. Ang bawat buhay na nilalang ay napuno ng maalab na pag-asa at pagnanasa. Well, madaling sabihin ang isang bagay. Ang gusto kong makita ay ang iyong mga tunay na pagsisikap at pagkilos. Ngayon, bumalik ka at magtanim ng mabuti. Sabi ni Dustin. Matapos marinig ang mga salita ni Dustin, naikuyom ng lahat ng nilalang ang kanilang mga kamao. Ang kanilang mga puso ay umaalingaw-ngaw. Ngunit hindi na sila umaatungal. Sa halip, gumawa sila ng matatag na hakbang at naghiwa-hiwalay. Handa silang lahat na bumalik at magsaka sa abot ng kanilang makakaya. Bueno, tila pagkatapos ng ilang malalaking sakuna, ang mga nilalang ng fallen immortal cosmos ay naging mas nagkakaisa. Tiningnan ni Dustin ang madamdaming nilalang at nakaramdam ng labis na kasiyahan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga nakatutuwang kompetisyon sa paglilinang sa buong cosmos. Halos lahat ng nilalang ay kasali. Nagsikap ang lahat na magpatuloy sa kanilang paglilinang. Ang paglilinang ay naging pinakamahalagang bagay para sa lahat ng nabubuhay na nilalang noon. Nagtanim ka na ba ngayon? May nagawa ka bang breakthrough? Tinatanong ng mga tao ang dalawang tanong na iyon sa tuwing nagkikita sila at nagpapalitan ng mga pagbati. Sa kapaligiran at sa bagong pinahusay na grado ng universo ng fallen immortal cosmos. Ang cosmos ay naging mas kaaya-aya at angkop para sa paglilinang. Kaya, maraming mga nilalang ang nagsimulang gumawa ng mga pambihirang tagumpay pagkatapos ng ilang taon. Sina Caroline, Ivy, at Sue ay naging master sa Heaven Immortal Realm sa maikling panahon. Bilang karagdagan, maraming tao ang nakapasok upang maging master sa Genuine Immortal Realm, Golden Immortal Realm, at Earth Immortal Realm. Ang mga taong iyon ay ipinanganak at lumaki sa Fallen Immortal Cosmos. Halimbawa, ang 8 Stone Saints ay nakalusot lahat sa Earth Immortal Realm sa napakabilis na bilis. Ito ay isang makabuluhan at kahanga-hangang pagpapabuti. Noong nakaraan, ang pinakamakapangyarihang master sa Fallen Immortal Cosmos ay nasa Sect Ancestor Realm lamang. Ngunit ngayon,
Isang grupo ng mga tunay na immortal. Mga gintong immortal. Mga immortal sa lupa. At kahit na mga immortal sa langit ay matatagpuan. Nang ang lahat sa fallen immortal cosmos ay nagsimulang maglinang ng masigasig. Si Dustin mismo ay bumalik sa isang lihim na silid na malalim sa kawalan at ipinagpatuloy ang kanyang paglilinang sa pag-iisa. Pagkalipas ng 6 na taon, ang swordsmanship ni Dustin ay umabot na sa antas ng pagsasama ng 2.5 bilyong atake ng espada sa isa. Ang kanyang espiritual na lakas ng pakiramdam at kapangyarihan ng batas ay napahusay din ng husto. Sa pangkalahatan, ang kanyang pangkalahatang pagiging epektibo sa labanan ay mas mataas kaysa sa iba. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng anumang pag-unlad sa kanyang cultivation base at hindi nakakaramdam ng anumang senyales ng isang tagumpay. Dapat akong maging isang Diyos. Kung hindi, hindi ko na lubos na mapoprotektahan ang fallen immortal cosmos at lahat ng taong pinapahalagahan ko. Bulong ni Dustin sa sarili sa secret room. Pagkatapos, tumigil si Dustin sa paglinang ng iba pang mga kasanayan at higit na nakatuon sa pagpasok sa susunod na kaharian. Siya ay naigalinang ng husto sa pag-asang mag-alab ang banal na apoy at maging isang Diyos. Sa sandaling iyon, ito ang pinakamalaking layunin ng paglilinang ni Dustin. Alam niya na maraming banal na Diyos sa lahat ng dako sa panahong iyon. Kahit na ang kanyang kaaway ay isang preliminary grade na Divine God. Maaaring hindi niya ito matalo sa kanyang kasalukuyang cultivation base. Sa makatuwid, kapag nilinang niya ang pagiging isang Diyos ay magkakaroon siya ng tunay na kakayahang tumayo sa kanyang sarili. Para kay Dustin, ang buong pag-unlad ng paglilinang ay mahaba at nakakapagod. Sa secret room, nakaupo pa rin si Dustin na parang puppet. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Unti-unting lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 20 taon na ang lumipas. Sa nakalipas na 20 taon, ang fallen immortal cosmos ay mabilis na umunlad. Bukod kina Caroline, Ivy, at Sue, mayroong higit sa 100 nilalang na nakalusot sa Heaven Immortal Realm. Lahat sila ay mga lokal na nilalang ng fallen immortal cosmos. Bukod dito, sa pangkalahatang pagtaas ng lakas nito, ang fallen immortal cosmos ay nagsimulang magtatag ng mga relasyon sa ibang mga universo. Bagamat mayroong maraming mga sekta at angkan sa 3 libong malaki at maliliit na universo na may mga isyo kay Dustin at ayaw magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa fallen immortal cosmos. Marami pa ring mga universo na walang sama ng loob kay Dustin. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon pa ng magandang relasyon kay Dustin. Alam ng lahat na ang fallen immortal cosmos ay naging makapangyarihan at dinamiko. Kaya naman, ang mga angkan at mga sekta mula sa ibang mga universo ay nagsikap na mamuhay ng naaayon dito. Sa partikular, personal na pinangunahan ni Prinsipe Aldrich mula sa Beast Cosmos ang maraming makapangyarihang mandirigma patungo sa fallen immortal cosmos. At umaasa na bumuo ng isang mapayapa na pakikipagkalakalan at pakikipagtulungang relasyon dito. Sa araw na iyon, personal silang tinanggap ni Kevin. Dahil si Dustin ay naglilinang sa pag-iisa, hindi siya nakita ni Prinsipe Aldrich. Si Violet, ang gnome, at ang iba pa, lahat ay lumabas upang salubungin si Prinsipe Aldrich. Si Violet ay mula rin sa lahi ng hayop at may magandang impresyon sa Beast Cosmos sa partikular. Sa pangunguna ni Prinsipe Aldrich, isang grupo ng mga makapangyarihang mandirigma mula sa Beast Cosmos ang nanatili sa fallen immortal cosmos ng ilang araw bago sila umalis. Bilang karagdagan kay Prinsipe Aldrich, mayroon ding maraming matataas na miyembro ng iba pang mga universo na dumating upang ipahayag ang kanilang nais na tulay ang mga koneksyon. Sa 3,000 malaki at maliliit na universo, alam ng lahat na mayroong humigit kumulang 9 na Divine God at daan-daang Divine Realm Masters na sumusuporta sa fallen immortal cosmos. Ang napakalakas na reinforcement ay masyadong nakakatakot. Ito ay tunay na kamangha-manghang. Maraming nilalang ang nagtalo na ang fallen immortal cosmos ang pinakamalakas sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Natural, lahat ay sabik na makipagkaibigan sa gayong cosmos. Maraming makapangyarihang tagalabas ang gustong makita si Dustin para makipag-usap sa negosyo.
Gayunpaman, minsang sinabi ni Dustin kay Kevin na hindi siya maglilibang ng sinuman hanggat hindi niya natapos ang kanyang paglilinang. Sa makatuwid, ang mga makapangyarihang magsasaka na iyon ay kailangang umalis ng nagtatampo. Sa pagtaas ng accessibility sa labas, pinangunahan ni Kevin ang daan-daang mga alipin ng Divine Realm ng Dustin na bumuo ng isang malaking space platform sa labas ng Fallen Immortal Cosmos. Inabot sila ng trabaho sa loob ng 6 na buwan. Ang isang pinto sa espasyo ay binuo din sa napakalaking platform. Personal na inimbitahan ni Kevin ang 2 medium-grade na banal na Diyos, sina Peterson at Morphe, upang tulungan siyang itayo ang pinto ng espasyo. Matapos itong makumplito, nagpadala si Kevin ng higit sa 100 mga alipin ng Divine Realm upang bantayan ito. Ang bawat nilalang na gustong pumasok sa Fallen Immortal Cosmos ay kailangang sumailalim sa isang inspection. At kailangan nilang magbayad ng isang tiyak na bayad bago sila makadaan sa pintuan ng kalawakan. Siyempre, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga tagalabas ay malayang makakaalis sa Fallen Immortal Cosmos. Para naman sa mga lokal nito, hinikayat silang umalis at pumunta sa ibang mga universo upang maglakbay, palawakin ang kanilang abot-tanaw, at humanap ng inspirasyon sa tuwing makakatagpo sila ng bottleneck sa kanilang paglilinang. Halimbawa, pagkatapos maging mga immortal sa lupa, iniwan ng 8 Stone Saints ang Fallen Immortal Cosmos para tuklasin ang iba pang mga universo. Sa ganoong paraan, ang Fallen Immortal Cosmos ay naging isang bukas at malayang universo. Bueno, si Elder Kevin ay may mahusay na kasanayan sa pamamahala. Sa katunayan, siya ang tunay na pinuno ng sansinukob na ito. Isa lang akong nominal na pinuno. Isang simbolo ng pag-asa at kadakilaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga avatar, makikita ni Dustin ang lahat sa universo anumang oras. Labis siyang nasisiyahan nang makitang si Kevin ay nagtayo ng isang malaking plataporma at isang pinto sa kalawakan bilang daanan patungo at mula sa Fallen Immortal Cosmos. Isa lamang ito sa maraming tagumpay ni Kevin sa pangangasiwa sa buong sansinukob. Sa ilalim ng kanyang pamumuno at koordinasyon, naging maayos ang lahat. Sa lihim na silid, sinusubukan pa rin ni Dustin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Nais niyang pag-alabin ang banal na apoy at maging isang banal na Diyos. Iyon ang kanyang ultimate goal sa sandaling iyon. Ang proseso ng pagiging isang banal na Diyos ay napakahirap at nakakapanghina. Si Dustin ay nagtatanim doon sa loob ng maraming taon ng walang anumang pambihirang tagumpay. Mabilis na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, mahigit 10 taon na ang lumipas. Ang katawan ni Dustin ay unti-unting natatakpan ng bahagyang alikabok. Sa nakalipas na 10 taon, hindi siya nagpakita ng sarili sa harap ng lahat. Iilan lang sa mga avatar niya ang nakikita paminsan-minsan. Humigit kumulang 50 taon na ang lumipas mula nang simulan ni Dustin ang kanyang paglilinang sa pag-iisa. Maliban sa mga oras na siya ay nilinang sa loob ng silid ng oras, hindi pa siya nagil-inang sa pag-iisa ng ganoon katagal. Hindi lamang Dustin, kundi pati na rin sina Peterson, Morphe, Andreas, at ang iba pang mga banal na Diyos ay hindi nagpakita ng ilang oras. Natila sila ay ganap na nawala. Sa makatuwid, ang ilang mga alingaw-ngaw ay nagsimulang kumalat. Maraming nilalang ang naniniwala na si Dustin at ang mga banal na Diyos sa likod niya ay umalis sa 3,000 malaki at maliliit na universo upang galugarin ang dagat ng chaos. Nabalitaan ko na nakarating na si Dustin sa Divine Realm. Kung gusto niyang pumunta pa at maging isang Divine God, kailangan niyang pumasok sa Sea of Chaos at mag-cultivate sa isang mas advanced na universe. Tama, kung tutuusin, masyadong mababa ang grado ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Mahirap para sa sino man na maging isang banal na Diyos dito. Maraming mga nilalang sa 3,000 malaki at maliliit na universo ang nag-isip ng pribado. Marami sa kanila ang naniwala sa haka-haka na ito dahil ito ay napakamakatwiran. Narating na ni Dustin ang Divine Realm sa murang edad. Naiisip ko na ang kanyang cultivation foundation ay dapat na napakahina. Pinaghihinalaan ko na uminom siya ng ilan sa mga divine level na table task na iyon para puwersahang maabot ang Divine Realm.
Imposibleng maging isang banal na Diyos na may ganoong pundasyon. Oo, nakakatawa na ang isang binatang tulad niya ay nangangarap na maging isang banal na Diyos ng napakabilis. Sa aking palagay, dapat ay tumigil na siya sa Divine Realm. Imposible para sa kanya na gumawa ng isa pang mahusay na tagumpay sa paglilinang. Marami ring nilalang na nagkikimkim ng malisyosong intensyon laban kay Dustin. Marami na silang naisip na pinakamasamang sitwasyon. Dapat tayong magsumikap sa paglinang. Sa pagbabalik ni Leader Dustin, sasalubungin natin siya ng ating bagong lakas. Maraming mga nilalang sa Fallen Immortal Cosmos ang naniniwala na maaaring umalis si Dustin patungo sa Sea of Chaos. Kaya hinikayat nila ang isa't isa na magsikap pa rin para sa pinakamahusay. Isa pang 10 taon ang lumipas. Hindi pa rin nagpapakita si Dustin. Si Peterson at ang iba pang mga banal na Diyos ay hindi kailanman nagpakita kahit minsan. Mahigit 60 taon nang nag-iisa si Dustin. Sa panahong iyon, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay nagbago ng malaki. Paunti-unti ang pinag-uusapan ng mga tao tungkol kay Dustin. Maraming mga bagay ang nangyari sa 3,000 malaki at maliit na universo. At ang ilan sa mga ito ay talagang nakakabigla. Isang araw, pumalakpak, biglang, mabigat at papalapit na yabag ang yumanig sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Pagkatapos, ang malawak na magulong kawalan ay nagsimulang manginig ng marahas sa parehong ritmo ng malalaking yapek. Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na aura ang kumalat at bumalot sa buong 3,000 malaki at maliliit na universo. Napatulala ang lahat. Ang tunog ng mga yabag ay nagpanginig sa lahat. Isang nakakakilabot na aura ang bumalot sa lahat ng sansinukob. Pumalakpak. Ang mabibigat na yabag ay patuloy na umalangaw-ngaw sa paligid ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Anong nangyari? Ang mga master ng Divine Realm ay nagmamadaling lumabas sa bawat universo. Ang ilan sa mga banal na Diyos ay hindi lumitaw sa eksena. Ngunit inilabas nila ang kanilang mga espiritual na pandama upang makita ang kaguluhan. Sa wakas, may nakita ang lahat. Isang napakalaki at kakilakilabot na hayop ang naglalakad sa magulong kawalan sa pagitan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang katawan nito ay napakalaki. At mas malaki pa sa isang universo. Kung ikukumpara sa hayop, ang araw, buwan, at mga bituin ay walang iba kundi alabok. Ang hayop na nakakagigil sa gulugod ay natatakpan ng itim na kaliskis sa buong katawan nito. Nagbuga ito ng malamig na itim na liwanag na hindi nagtagal ay naging madilim na ambon. Habang naglalakad ito, para itong mandaragit na may mabangis na aura. Daan-daang matutulis na tinak na parang sibat ang nakausli sa likod nito at nagmukhang bawal. Sa kanyang puting tusks, ito ay tila isang pambihirang sinaunang hayop. Sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Maraming Divine God at Divine Realm Masters ang naparalisa sa takot habang nakatitig sila sa halimaw na dahan-daang naglalakad sa magulong kawalan. Ano ba yan? Maalamat na sinaunang mabangis na hayop iyon. Nakakakilabot. Ang terminong sinaunang mabangis na hayop ay ginamit ng mga mandirigma upang tawagan ang mga nakakatakot na nilalang. Hinahampas nila ang takot at gulat sa puso ng bawat taong nakakita sa kanila. Ngunit ngayon, isang tunay na sinaunang mabangis na hayop ang nasa harapan nila. Isang bukol ang tumubo sa lalamunan ng lahat. Dahil sila ay paralisado sa takot. Napakalaki ng halimaw. Mas malaki pa ito sa cosmos. Kahit na ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring palakihin ang kanyang katawan na kasing laki ng sa hayop. Ang mas nakakatakot ay ang katawan ng halimaw ay hindi pinalaki ng ilang lihim na kasanayan kundi ang tunay na anyo nito. Ang takot na ipinataw nito sa lahat ay napakahirap ilarawan. Walang nang-ahas na gumalaw ng kalamnan. Sa ilalim ng pagsupil sa sobrang nakakatakot na aura nito, ang lahat ng mga nilalang sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay tumayo sa pagkabigla. Pumalakpak. Hakbang-hakbang na lumakad ang halimaw. Sa wakas ay huminto ito at tumangala sa magulong kawalan sa harapan nito. Ang dalawang mag-aaral nito, na mas malaki kaysa sa mga bituin, ay nagpapalabas ng dalawang sinag ng makapal.
Nakakabulag na. Liwanag. Iyan ang lokasyon ng Divine Beings World. Hindi nagtagal ay may napagtanto na ang halimaw ay nakatingin sa lokasyon kung saan naroon ang daigdig ng Divine Being. Ang mundo ng Divine Being ay nawala kanina. Nag-iwan ng malawak na magulong kawalan kung saan ito dating nakatayo. Ngayon, ang halimaw ay nakatitig sa magulong kawalan, na parang may nakakuha ng atensyon nito. Bueno, sigurado, ang mga gilingang bato ay umikot muli. Ang daan ng reinkarnasyon ay lumitaw at ang lahat ng mga cosmos ay muling itatayo. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng Supreme World dito. Mukhang may darating na malaking bagay. Biglang bumusina ang higanteng hayop. Isang pinakamataas na mundo. Anong ibig sabihin yan? Hindi kaya naging pinakamataas na mundo ang mundo ng Divine Being. Nagulat ang lahat sa paghahayag ng higanteng halimaw. Ang pinakamataas na mundo o universo ay isa lamang alamat para sa karamihan ng mga nilalang. Marami pa nga ang nag-alinlangan na may ganitong uri ng mundo o universo. Sa dagat ng Chaos, mayroong maraming mataas na uri ng universo at sinaunang magulong kaharian. Gayunpaman, ang karamihan sa mga nilalang ay hindi pa nakakita ng pinakamataas na universo o mundo gamit ang kanilang sariling mga mata. Nag-alinlangan ang lahat na mayroon talagang pinakamataas na mundo sa loob ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ng halimaw. Pumalakpak, pumalakpak, thumb. Sa oras na ito, tumalikod ang hayop at naglakad sa kabilang direksyon. Ilang sandali pa, nakarating ito sa isang lugar na nababalot ng itim na fog. Ito ay ang Underworld. Napabuntong hininga ang lahat. Naghihintay sa susunod na gagawin ng halimaw. Masyadong mahina ang underworld na ito. Hindi ito karapat-dapat sa pamagat nito. Pagkasabi nyo ng halimaw ay agad na lumiit ang katawan ng halimaw. Pagkatapos, tumuntong ito sa underworld at nawala. Boom! 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 Ang underworld ay nagsimulang manginig ng marahas. At nagsimulang umusok ang usok. Patuloy na tumataas ang makapal na usok habang lumalakas ang mga death aura. Makalipas ang ilang segundo, ang buong lugar ay nababalot ng makapal at itim na usok. Pagkatapos, tumigil ang panginginig at unti-unting nawala ang usok. Oh, look! Nawala na ang cosmos kung saan matatagpuan ang underworld. May tinuro, nang ganap na mawala ang usok. Nakita ng lahat na ang buong cosmos ay talagang naglaho. Sinakop na ngayon ng isang magulong kawalan ang lugar kung saan ito dati. Ang mga banal na Diyos ng iba't ibang universo at ang mga master sa Divine Realm ay inilabas lahat ang kanilang espiritual na pakiramdam upang suriin ang magulong kawalan. Ngunit wala silang nakitang anuman. Ang underworld cosmos ay ganap na nawala. Saan nanggaling ang halimaw na iyon? Sinira nito ang buong cosmos sa isang iglap. Isang cosmos ng ating 3,000 malaki at maliliit na universo ay naglaho ng ganoon lang. Natarante na ngayon ang lahat. Ito ang pinaka nakakagulat na bagay na nangyari sa mga universo sa nakalipas na mga dekada. Habang nangyayari ito, may ibang nangyayari sa malayo. Biglang napuno ng malakas na kalabog ang hangin. Ang mga nilalang ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay nakadama ng isang kakilakilabot na alon ng enerhiya na kumalat sa lahat ng dako. Niyanig ang mabituing kalangitan ng lahat ng mga cosmos. Ang mga nakatagong Divine God at ang mga Master sa Divine Realm ay naglabas ng kanilang espiritual na kahulugan sa lahat ng direksyon upang hanapin ang pinagmulan ng pagbabago-bago ng enerhiya. Hindi nagtagal, natagpuan ang pinagmulan. Ito ay mula sa Yellow Cosmos. Ang mga nilalang mula sa mga nakahiwalay na alien space na iyon ay umaatake sa space barrier ng Yellow Cosmos. Hindi ako makapaniwala na hindi pa sila sumusuko. Siguradong desperado na silang pumasok sa Divine Beings World sa pamamagitan ng Yellow Cosmos. Isang dosenang nilalang mula sa mga nakahiwalay na alien space na may malalakas na aura ang sumalakay sa barrier. Alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ng ganoong bagay ang mga nilalang na ito mula sa mga nakahiwalay na alien space. Sa katunayan, kahit na ang mga banal na Diyos ng 3,000 malalaki at maliliit na universo ay nag-organisa ng isang grupo ng mga tao upang sapilitang pumasok sa Yellow Cosmos at hanapin ang daan patungo.
sa mundo ng Divine Being. Gayunpaman, natugunan lamang sila ng kabiguan pagkatapos ng bawat pagtatangka. Sa huli ay sumuko sila pagkaraan ng ilang sandali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sumuko ang mga banal na Diyos ng mga nakahiwalay na alien space na iyon. Ilang dekada na ang lumipas at sinubukan nilang salakayin muli ang space barrier ng yellow. Cosmos, kalimutan mo na ta, walang kinalaman sa atin yun. Hindi natin dapat pakialaman yun. Hayaan ang mga nilalang na gawin ang kanilang ginagawa. Matapos malaman ang pinagmumulan ng pagbabago-bago ng enerhiya, maraming tao ang tumawa ng mapait at ibinasura ito. Biglang may malamig na boses ang bumungad sa buong cosmos. Humph! Naglakas loob kayong mga demonyo na pumunta sa aming 3,000 malaki at maliliit na universo at gawin ang anumang gusto ninyo. Boom! 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 Ilang malabong figure ang nagmula sa malayong kawalan. Bawat figure ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Lalo na yung dalawang figure sa harap. Daig pa ng aura nila yung iba. Pumunta ka sa impyerno. May umuungal ng malakas. Hindi nagtagal ay sumiklab ang isang matinding labanan. Ang mga figure ay sumugod patungo sa mga nilalang mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Sa kasamaang palad, ang buong larangan ng digmaan ay tila selyado ng ilang mahusay na kasanayan. Kaya hindi malinaw na makita ng mga tao sa labas kung sino ang mga figure na iyon. Sinasalakay ng aking Panginoon at ng iba pang mga banal na Diyos ang mga nilalang na iyon mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Sa pagkakataong iyon, biglang nagmulat ng mga mata si Dustin na nagsasaka ng mag-isa. Ang buong larangan ng digmaan ay nababalot ng malabo na mga batas. Kaya kahit na ang mga preliminary grade na Divine God ay walang malinaw na nakikita. Sa kabutihang palad, pamilyar na pamilyar si Dustin sa mga aura ni Peterson, Morphe, at ng iba pang mga banal na Diyos. Kaya naman, sa sandaling magpakita sila, nakilala niya agad sila. Boom! 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 Ang kakilakilabot na labanan malapit sa space barrier ng Yellow Cosmos ay tumagal ng ilang sandali bago ito unti-unting natapos. Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Nakita ng lahat ang isang nilalang mula sa isang nakahiwalay na alien space na humihingi ng awa. Gayunpaman, isang sibat na may dalang kakilakilabot na puwersa ay agad na tumusok sa kanyang katawan at itinaas siya sa magulong kawalan. Boom! Sa isang iglap, sumabog ang nilalang. Ang kanyang katawan ay nabasag sa daan-daang piraso. At ang kanyang espiritual na kaluluwa ay naging mga maliliit na patak. Siya ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Ngunit siya ay namatay ng malungkot ng ganito. Ang labanan ay natapos na. At ang ilang hindi malinaw na mga figure ay nawala na. Ang mga nilalang na iyon mula sa nakahiwalay na mga alien space ay naglaho na rin sa paningin ng lahat. Sa magulong espasyo, ang mga piraso ng laman, sirang mga paa, at ilang mahiwagang fragment ng kayamanan ay lumutang at nagbuga ng banal na liwanag. Lahat sila ay tila naglalaman ng malaking kapangyarihan. Anong nangyari? Aling panig ang nanalo? Sa 3,000 malaki at maliliit na universo, maraming Divine God at Divine Realm Masters ang nagbigay pansin sa labanan. Iyan ay kahanga-hanga. Ang aking Panginoon at ang iba pang mga banal na Diyos ay pinatay ang lahat ng mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space. Sa isang lihim na silid sa kaibuturan ng kawalan ng fallen immortal cosmos. Nagliwanag ang mukha ni Dustin sa pagkagulat. Ang lakas ng pakikipaglaban ng mga banal na Diyos ay talagang nakakatakot. Siya ay napabuntong hininga, upang maging mas makapangyarihan. Alam niyang kailangan niyang maging isang banal na Diyos. Wala na siyang mas gusto sa mga oras na iyon kundi maging isa. Dapat akong mag-apoy sa banal na apoy at maging isang banal na Diyos. Nagpasya si Dustin at nagsimulang magtanim ng husto. Sa paglipas ng panahon, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay dumaan sa maraming pagbabago. Sa isang kisap mata, mahigit 10 taon na ang lumipas. Noon, maraming nilalang sa 3,000 malaki at maliliit na universo ang nagsimulang kalimutan ang pangalan ni Dustin. Isang araw, sabay na pumasok sina Caroline, Ivy, at Sue sa Divine Realm. Si Violet,
ang Gnome, ang Divine Silkworm, at ang iba pa nilang mga kakilala ay dumating upang batiin sila kaagad. Kung nalaman ito ng aking amo, matutuwa siya. Nakangiting sabi ni Violet. Kamusta si Dustin? Narinig mo na ba siya? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Sabi ni Caroline. Mga 70 years ko na siyang hindi nakita. Posible bang umalis na siya sa Fallen Immortal Cosmos para sa Sea of Chaos? Bakit hindi niya ako sinama? Naku, nainis ako hanggang sa mamatay sa nakalipas na ilang dekada. Reklamo ni Shepard. Si Dustin ang pinuno ng ating cosmos. Marami siyang bagay na dapat harapin. At sigurado akong hindi niya utang sa iyo ang impormasyon ng kanyang kinaroroonan. Sabi ni Cyril sabay ngiti ng pilit. Terena, wala na siyang pakialam. Hindi mo ba narinig na ipinagkatiwala niya ang lahat kay Elder Kevin? Siya ay isang gala, kaya hindi siya maaaring manatili sa isang lugar ng matagal. Sa aking palagay, malamang na nakapasok siya sa dagat ng chaos. Galit na sabi ni Shepard. Haha, nagkakamali ka, Shepard. Isang figure ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Si Dustin iyon. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang tunay na sarili. Ngunit isang avatar lamang. Dustin, nasaan ka? Agad na nagtipon sina Caroline, Ivy, at Sue sa paligid ng avatar. Congratulations sa inyong tatlo sa pagpasok sa Divine Realm. Huwag mag-alala. Lahat. Ako ay nasa Fallen Immortal Cosmos sa lahat ng oras. Sabi ng avatar na may nakakaaliw ng ngiti. Matapos marinig ang sinabi ng avatar. Gamaan ang pakiramdam ng lahat. Sa sandaling iyon, biglang-bigla, isang booming na boses ang nagmula sa labas ng space barrier ng Fallen Immortal Cosmos. Gusto ng master ko na makita si Leader Dustin. Please accept his invitation. Narinig ng lahat ang boses na malakas at malinaw. Sino ang amo mo? Hindi nagtagal. Lumabas si Kevin sa space platform sa pasukan ng Fallen Immortal Cosmos kasama ang ilang senior member at 12-dosenang mga alipin ng Divine Realm. Sa magulong kawalan sa harap ng space platform, may isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo. Mukha siyang matalino at propesyonal. Parang butler. Kung magpasya si Leader Dustin na sumama sa akin upang makilala ang aking amo. Malalaman niya kung sino ang aking amo. Sabi ng medyo may edad na habang nginitian si Kevin ng tuyo. Dumilim ang mukha ni Kevin. Ang misteryosong tagalabas ay dumating lamang sa kanilang teritoryo ng walang paabi at nakiusap kay Dustin na sumama sa kanya upang makita ang kanyang amo. Sa tono ng boses niya, parang senior summon ng his junior. Tila mas mababa ang katayuan ni Dustin kaysa sa Panginoong binanggit ng nasa katanghaliang gulang. Kung talagang gusto ng amo mo na makita si Dustin, pakiusap na siya mismo ang pumunta dito. Maraming gagawin si Dustin, kaya wala siyang oras na sumama sa iyo. Matigas na sabi ni Kevin. Huwag kang magagalit. Ang aking Panginoon ay walang masamang hangarin. Alam niyang si Leader Dustin ay isang batang bayani na may pambihirang talento. Kaya gusto niya itong makilala. Pakiabot ang kabaitan ng aking master kay Leader Dustin at hilingin sa kanya na sumama sa akin. Ang aking Panginoon ay palaging nagustuhan ang pagtulong sa mga junior. Kung si Leader Dustin ay handang bumisita sa aking amo, tiyak na malaki ang pakinabang niya. Ngumiti ang medyo may edad na lalaki at itinaas ang mga kamay kay Kevin. Bagamat ang kanyang mga salita ay parang napakagalang. Itinuring niya pa rin si Dustin bilang isang junior. Tila isang karangalan para kay Dustin na makilala ang kanyang amo. As I've said, Dustin is busy. You're wasting your time. Please leave here. Kinaway-kaway ni Kevin ang manggas at hiniling na umalis ang medyo may edad na lalaki. Sige, dahil ayaw sumama ni Leader Dustin. Kailangan kong bumalik at sabihin sa amo ko. Tinitigan ng middle-aged na lalaki si Kevin at tumalikod. Sino ang lalaking iyon? How dare he be so rude? Pumunta tayo doon at turuan siya ng leksyon. Sa Cosmos, si Violet, ang Gnome, ang banal na uod, si Shepard, at ang iba pa ay galit na galit. Nagmamadali na silang lumabas para pigilan ang pag-alis ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at makipag-away sa kanya. Kalimutan mo na yan.
Hindi natin alam kung sino siya o saan siya nanggaling. Huwag kang magsimula ng away. Pangungumbinsi ni Kevin sa kanila. Siya ay napakaingat at palaging isinasaalang-alang ang buong sitwasyon. Sige, nagpa siya si Violet, ang gnome, at ang iba pa na isuko ang kanilang plano. May mataas na posisyon si Kevin sa Fallen Immortal Cosmos at iginagalang siya ng lahat. Kaya, kinailangan ni Violet at ng iba pa na sundin ang kanyang utos. Hindi nagtagal. Ang balita ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Muling naging mainit na usapan si Dustin na halos makalimutan na ng maraming nilalang. It's so strange. Anong klaseng tao ang nag-barge sa ating turf at hiniling si Dustin na sumama sa kanya? At saka, sino ang amo niya? Nagtaka ang lahat kung sino ang tinutukoy ng middle-aged na lalaki. Parang napunta na talaga si Dustin sa Sea of Chaos. That makes sense. Kung nasa Fallen Immortal Cosmos pa sana siya. Nagpakita na sana siya nang pretuhin siya ng middle-aged na lalaki na parang crap. Naghahanap pa yata siya ng pagkakataon para makalusot para maging divine god siya. Masyado pa siyang bata, pero pinangarap niyang maging divine god. Hindi ganoon kadali. Isa lang itong pangarap na tubo. It's been decades, yet hindi pa rin bumabalik si Dustin. Do you think may nangyaring masama sa kanya? Ang lahat ng mga nilalang ay nag-isip. 10 araw pa ang lumipas. Isang araw. Isang napakalaking paa ang biglang nahulog mula sa langit at tumapak sa space platform kung saan itinayo ang gate ng Fallen Immortal Cosmos. Boom! Ang malaking space platform ay nabasag sa libo-libong piraso at lumipad saan man sa kawalan. Sa platform, mahigit 12 ng mga alipin ng Divine Realm na nagbabantay sa gate ang lahat ay natapakan sa meat paste at pinatay kaagad. Ang tarangkahan ay ganap na nawasak. Matapos basagin ang malaking space platform. Nawala ang malaking paa. Sino ang gumawa nito? Umalis si Kevin sa Fallen Immortal Cosmos kasama ang maraming masters.